Magandang araw, magandang hapon at magandang gabi. Mula sa lugar ng Puerto Princesa, halina't alamin natin ang mga tungkulin at kaalaman ng ating mga medical social worker ng Ospital ng Palawan. I am Mayra Catherine Ramos. I am 26 years old, social worker ng Ospital ng Palawan. Ang unang question po namin, ma'am, is can you provide a brief history po ng organization po, which is Ospital ng Palawan? The history of Ospital ng Palawan, the Puerto Princesa Hospital, came into existence noong 1901. There were only 5 personnel lang sa hospital. Si Dr. Jose Toribio, siya yung chief of hospital that time, noong 1904. So, sa lima na yon, si Dr. Jose Toribio, Mrs. Vivencio Herrera, siya yung first nurse, and Sun Inspector, Mr. Francisco Badenas. So, through the years, late 1938, due to the retirement of Dr. Toribio, si Dr. Aniceto ang pumalit, Penalosa. So, dahil doon, administrative control of the hospital was transferred to the Bureau of Hospital upon the creation of this bureau in 1932. The hospital was built out of its war damage, so inayos siya. Funded ito ng ating provincial government of Palawan, and yung sa financial aid is funded siya ng national government. Director of Center of Health Development, numero acceded. House Bill number 6761 is sponsored by Congressman Aguilar Kilayan. Yes, passed by Congressman amending RA 8549 by upgrading the Hospital ng Palawan into a 400-bed capacity. So, dating 25-bed capacity, so now we have 400-bed capacity. So, a medical center to be known as the Palawan Medical Center under the Department of Health. The bill is now pending as a Senate and written. So, Yung nakapansin na common issues po dito sa Ospital ng Palawan, and as a social worker of health po, paano po na-provide yung mga kailangan ng mga client po? okay. Yung mga challenges minsan dito sa ospital, ang unang-una ay yung ating communication, not hindi dito sa loob, pero halimbawa meron tayong kliyente, meron kaming kliyente, and then na-admit siya at wala siyang kasama. So, ano ba yung mga lugar na madalas na mahirap makontak? Halimbawa natin, Naksan. So, kung ang pasyente taga Naksan or mas malayong lugar at wala siyang kasama, magpo-contact tracing. Mahirap yun para sa amin kasi hindi lang isang pasyente ang inaasikaso. So, next pa sa challenges dito is yung workforce. Kasi maraming kliyente, pero ang worker konti. So, yun. Minsan, kahit gusto mo silang lahat i-cater, hindi kakayanin ng sarili mo kasi iba-iba ang kliyente, iba-iba ang problema. So, next is yung katulad na sinabi ko, staff shortage. Minsan kulang tayo sa nurse, doctors, at yung doctors natin, nagra-round din sila. So, may mga possible time na wala din sila dyan. So, yun. At sinabi ko kanina, maraming kliyente, nag-burn out din siyempre yung mga workers natin. Yun yung magiging challenges din minsan. So, yun. Can you provide naman sa mga specific programs and services, ma'am, as worker in health po? Ang hospital ay maraming programs and services. Pero dito, ang programs and services na meron sa hospital ay unang-una medical assistance. Pangalawa, financial assistance, post-enrollment, and the referral term. Sa medical assistance, nandiyan pumapasok yung mga doctors natin. Siyempre, pag sinabi natin medical, sa health nila, sila yung nag-check up, sila yung nag-prescribe sa mga pasyente, kung ano yung dapat. Sa financial assistance, katulad ng sa DSWD natin. So, meron tayong mga kliyente na ilang linggo na sila dito or ilang buwan na kasi nga in medication sila. So, para matulungan sila sa financial assistance, binibigyan sila ni DS ng allowance para may pang-gastos, may pang-galing sa tricycle, sa pagkain, and so on. Sa post-enrollment naman, nakakatulong ang
ang ospital sa pamamagitan ng pag-enroll sa mga pasyente. Lalo na yung mga walang PhilHealth, ini-enroll sila ng ospital sa PhilHealth. Ang kapalit lang nun ay magpo-provide sila ng mga requirements. Siyempre naman sa lahat ng bagay, meron tayong mga dapat na requirements din. So, referral to other services. Marami tayong other related organization na pwede natin lapitan. Kasi, gaya na sinabi ko, sa fluctuated na pasyente sa dami nila, hindi lahat yun kaya ng hospital. Kaya meron tayong tinatawag na connection sa ibang agency. So, yun. Ang pinaka-example na masasabi ko is sa ating post-enrollment. So, succeeded siya kasi nagbigay ka ng instruction sa kliyente na ito yung kailangan niyang gawin. As kapalit nun, mai-enroll siya sa PhilHealth. And kapag na-enroll siya, syempre, wala siyang babayaran sa DME. So, yun, succeeded yun. Dahil nagkaroon ka ng transaction na natulungan mo siya at siya nakipag-engage mo sa'yo. Ano po yung mga skills po or qualification po ang required po para po maging isang social worker to be effective in their roles within your organization po? Sa skills ng social worker, halos lahat dito sa ospital na apply naman namin so far. Ano ba yung mga functions and skills ng social worker? Number 1 dyan ang communication. Hindi lang tayo dapat magaling magsalita. Dapat marunong din tayong makinig. Active listening. Dapat marunong din tayong magbigay ng empathy. Hindi yung nakikinig ka nga, san man lang din yung ano mo. Parang it's useless lang din. Dapat clear and concise. Hindi yung mas marami ka pang sinabi sa kliyente mo. Hindi na siya nagsalita. Sana doon, critical thinking. Hindi lang magaling tayo, yun talaga yun there. Hindi lang tayo dapat magaling magsalita. Dapat magaling din tayo mag-analyze, mag-identify, maghanap ng mga possible solution para sa problema. Also, dapat tinataglay din natin yung problem solving. Kasi doon mo talaga matitest kung ito sa ospital lalo, tigit, lalapit sa'yo yung kliyente. Hindi ka pwedeng mag-wait, kasi nandyan na siya sa harapan mo. Dito sa ospital, kailangan mabilisan. Hindi mo siya pwedeng pagantayin dahil hindi mo alam kung saan pa yan ang galing. Mamaya hindi pa pala siya kumain, hindi pa pala siya nakatulog. Yun. So, kailangan active ka, mabilis ka, at yung sinasabi mo sa kanya is accurate doon din sa problem niya. Assessment, alam na natin yan. Gather information, ngayon, alam na ninyo yan. Case management, mas mahalaga. Kasi doon sa case management, na-organize mo na yung information ni client. Also, na-coordinate mo dapat yung mga services na pwedeng makatulong doon sa problema. So, napakahalaga ng mga skills na yun at roles bilang social worker. Paano ka po nag-grow po as a social worker po? Kasi ganito, as professional, dapat along the way na nagbibigay ka sa kanya ng information or ano, dapat nandun din yung empathy lagi. Mag-umpisa ka kung saan humuhugot yung client ka. Start where the client is. Lagi natin tatandaan. Bilang ako dito, siguro mas nag-matured, mas naging gamay ko kung paano i-apply ang skills at function ng isang social worker. Sa konklusyon namin, ang panayam sa medical social worker na si Ma'am Myra Ramos ay nag-highlight sa critical na papel na ginagampanan nila sa pangangalaga ng pasyente at sa mga sistema ng pangangalagang pangkalusugan sa kabuuan. Sa pamamagitan ng kanilang trabaho, nakakapagbigay sila ng mahalagang emosyonal at pinansyal na suporta sa mga client. Tumutulong sa pag-navigate sa mga komplikadong sitwasyon medikal at iba pang pangangailangan ng mga pasyente sa loob at sa labas ng Ospital ng Palawan. Ayon kay Ma'am Ramos, ang pagiging handa sa iba't ibang pagsubok sa profesyon na ito ay importante. Katulad ng sinabi ni Ma'am Ramos, hindi natin dapat takasan o iwasan ang mga problema na dating sa atin. Sa halip, kailangan natin itong harapin ng may tapang, determinasyon at responsibilidad. Bilang isang magiging social worker, dapat meron tayong malawak na pag-unawa, paggalang at mahabang pasensya sa ating mga kliyente.
Sa ganitong paraan, mas madali nating matutugunan ang kanilang pangangailangan at matulungan sila harapin ang kanilang mga problema.